Ayan po, good morning. Patuloy po tayo magkaroon ng panahon sa ating Panginoong Diyos na buhay na palagian natin gawin at isipin na bigyan natin ng itilaan natin ang ating sarili. Actually, kahit minuto lang po, everyday, maganda na po ito. At ito nga po, ang isa po doon sa talata na nakita ko na napakaganda para po sa atin, mga kapatid. Yung po tinatawag sa 2 Corinthians 4, verse 1 na kung saan po na tayo binigyan ng Diyos ng ministry. Ako, kayo po, binigyan ng Diyos ng ministry. At wag daw tayo mawala ng pag-asa sapagkat ito po yung kagandahan dahil binigay po ito sa atin dahil sa kahabagan po ng Diyos. At kung makikita ho natin mga kapatid, yung pag-ministry po natin ay talagang makita ho natin na galing po yun sa Diyos. Kumbaga, binigyan ka ng pagkakataon na mag-shine. At dun sa pagkakataon yun, hindi ikaw ang magiging bida, kundi ang bida pa rin po at ang ministry po natin ay mag-shine po ang ating Panginoon Kristo. Kasi po kung titignan po natin, nakalagay din po sa mga sumunod na verse na ang Diablo, si Satanas, ang Panginoon ng sanlibutan, ay binulag po ang mga kaisipan po ng mga tao, lalo tigid po ng mga hindi mananampalataya upang hindi pumahayag po ang gospel po ni Christ. May mga ilang punto po nakita ko dito na napakaganda po na bilang mga lingkod po ng Diyos, karapatan po natin at pribileyo pala ito sa atin dahil sa kahabagan po ng ating Diyos. Kumbaga, tayo po ang magiging representative, tayo po ang magiging halimbawa na kung saan po binigyan tayo ng task ng Lord para po tayo maglingkod at paglingkuran po rin natin yung mga taong kailangan nila ng kaligtasan at maging sa church po, yung love one another, pray one another. May mga ilan akong nakikita sa magpo-post po sa Facebook na yan daw kung magiging busy sa church ay hindi nangangahulugang malapit tayo sa relasyon natin sa Diyos. At yung kailangan na magkaroon tayo ng malinis na puso. Actually, tama naman, kaya lang minsan po, may mga pagkakataon po na wala pong malinis na puso na magsasabi na nanguhusga ka ng tao, nanguhusga ang kapwa mananampalataya. At huwag po natin gamitin, mga kapatid, yung salita po ng Diyos para ho tudlain, para po gantihan, para po paratangan yung mga taong anak ng Diyos. At ngayon nga po, kung mapansin po natin, talagang sa Facebook ngayon na lumalabas, ang dami pong kasinungalingan, ang dami pong tawag dito nagkaroon po ng pagbibintang. At ang mga taong nagbibintang ay pinapakita na sila po may mga malilinis na puso. Sila po nasa katotohanan. Ganon din po nangyayari po sa kapwa natin mga leader, yung mga sinasabi po na Christian. Kultura na po ng Pilipino ito yung mga gantong punto na kapwa mananampalataya. Kahit noon pa po, siguro mga 80s or 80s po, ang sabi ko doon nakakaraan sa mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, ang unang kalaban mo ay kapwa mo Pilipino. Ito po yung aspeto na dapat mawala po sa atin pong mga Pilipino. Kaya ngayon po, kaguluhan ng ating gobyerno. Nagpaparatangan bawat isa, nagpapagalingan at nagsasabi na sila po may mga malinis na puso na naglilingkod po sa bayan. Walang bahid karamihan. Kaya nakakalungkot po. Hindi po nahayag po yung ganong uri ng kanila pong naratibo. Ang nahayag po yung mga kaguluhan at kasinungalingan po ang nakikita kaagad. Maging po sa atin, masarap po magkaroon ng kalinisan ng puso. Kaya lang, hindi ka pwedeng magsabi na ang taong ito mga naglilingkod, ang taong ito mga mananampalataya, kapwa natin mananampalataya, may mga maraming puso. At ikaw na nagsabi na mayroon kang malinis na puso. Alam po ba ninyo kapag ikaw po ay nagsabi ng ganoon at nisgahan mo yung mga taong naroon, ang mangyayari po nun, ikaw ay
nagkakasala. Kung titingnan po ninyo, ah, ang sabi po doon ng Panginoon, nakaharap niya yung taong binatang mayaman, ang sabi niya, lahat nagawa niya eh. Ibig sabihin, napakalinis ng puso ng tao to, pero hindi pa rin po umubra sa Panginoon eh. Kasi nung sabihan siya ng Diyos na ating Panginoon Kristo, ibenta mo yung ari-arian mo, pamigay mo sa mahihirap. Hindi niya po nagawa eh. So, ibig mo sabihin, mahirap po maging self-righteous sa panahon ito. Kaya kung may nakikita po tayo mga kapatid na gano'n mga uri ng mga Kristiyano na nasabi natin, nakikita natin, wala sa atin po ang pag-uusga at pagkondina po doon. Kundi dapat po ang maging gawi po natin. Panalangin sila, love one another. Kasi sabi po, the great leader is having a humble heart. It's a beginning po, no? Kasi mula po ito ng pagiging great leader po ng tao. Kung meron kang mapagkumbabang puso. So wala pong binabanggit. Kinakailangan ng taong great leader malinis ang puso. Kasi po wala pong batay at basihan sa Bible na everyday malinis ang puso po natin. And 1 month malinis po ang puso natin. Marumi nga po ang puso natin eh. Kaya lang, ang kagandahan dito, kapag nilalagay mo si Kristo sa puso mo, yun ang maganda. Siya mismo ang banal na Espiritu ang maglilinis po nito. At mayroon na tayong pagkakataon na magkaroon po ng tinatawag na paglapit ng husto po sa ating at ang relasyon po natin ay titibay po. Kaya po, salamat sa Panginoon at patuloy po tayo magkaroon po ng pagkakataon na masuri, makita po, sabi nga po, test all the spirit eh. Sabi nga po, tingnan natin, suriin natin, unahin natin suriin ang ating sarili. At yun ang pinakamaganda. At pagkasuri po natin, hindi para po sa anong bagay, kundi suriin natin upang tayo po magamit po ng Panginoon sa mga bagay na nais niyang gawin po at ipagawa po sa atin. Thank you po.